Sa loob ng maraming siglo, ang pagkain ng mga tao sa iba't ibang uri ng insekto ay hindi na bago kung saan ang ganitong gawain ay tinatawag na entomophagy. May mga teoryang nagsasabi na marahil ito'y napulot ng mga sinaunang tao sa mababangis na mga hayop na madalas kumain ng mga insektong sagana sa protina na pagtagal ay kanilang ginaya. Sa pag-usad ng sibilisasyon, ang pagkain ng mga insekto'y nanatili sa iba't ibang sulok ng daigdig. Ito may bilang esensyal na parte ng pang-araw-araw na mga pagkain, o kaya na may bilang kultural na delikasiya. Halimbawa nito'y ang mga sinaunang Griego na kinukonsiderang pribilehiyo ang makakain ng mga sikada at ang mga Romano na nakahiligan naman ang pagkain ng mga beetle larvae. Di nagtagal ay unti-unti itong nagbago nang pumasok ang 10,000 BCE at manatili ang nooy mga nomadic na ninuno sa Fertile Crescent, ang lugar sa gitnang silangan na masasabing pinagmulan ng agrikultura. Nang kanilang matutunan ang pagsasaka at pag-aalaga ng mga domestikadong hayop, ito'y natural na kumalat papuntang Europa at sa iba pang mga lugar sa kanluran. Dito na marahil nagbago ang pananaw ng mga tao dahil sa pag-usbong ng agrikultura'y naging peste na ang iba't ibang insekto sa mga pananim. Sa paglaki ng populasyon at pagkalat ng urbanisasyon sa buong mundo, unti-unting naglaho ang koneksyon ng mga tao sa ganitong gawain na minsang naging esensyal na parte ng sinaunang pamumuhay. Sa panahon ngayon at sa karamihan ng tao na hindi sanay sa entomophagy, ang mga insekto ay sagabal lang na mga species dahil sa kanilang pangangagat at pagkalat ng dumi sa mga pagkain. Naging karaniwan na rin na sila'y pinandidirian kaya marami rin ang nagtataka kung bakit may ibang ginagawa pang delikasiya ang mga ito. Higit 2,000 magkakaibang uri ng insekto ang kinakain ng mga tao na bumubuo sa malaking parte ng araw-araw na dieta ng 2 bilyong tao sa iba't ibang panig ng planeta. Karaniwan itong matatagpuan sa mga tropikal na bansa dahil naging katanggap-tanggap na ito sa kanilang kultura at mapapansin ring ang mga species sa mga rehiyong ito'y mas malaki, magkakaiba, at kadalasang nakakumpol kaya mas madali rin itong hulihin. Isa na dito ang Cambodia kung saan ang malaking mga tarantula ay karaniwang piniprito at binibenta sa mga palengke. Habang sa South Africa naman, ang matabang mga mopani worm ay parte na ng kanilang kultura na kadalasang niluluto sa maanghang na sarsa o kaya na may pinapatuyot inaasinan lang bago kainin. At sa Mexico, ang mga tinatawag na homiles ay kanilang tinutusta sa bawang, lemon, at asin. Hindi na rin bago ang pagkain ng buo sa iba't ibang mga insekto o kaya na may pagdikdik sa mga ito para ihalo sa ibang mga putahe pero bukod pa sa maibibigay nitong lasa, sinasabing napupuno ito ng sustansya. Sa katunayan, ang mga insekto'y maaaring magtaglay ng aabot sa 80% na protina at sagana rin ang mga ito sa fiber at iba pang mga esensyal na micronutrients kaya naman may mga siyentipikong naniniwala na makakatulong ang entomophagy sa pangangailangan ng mahihirap na mga bansa sa pagkain. Isa pa, karamihan sa mga nakakaing insekto'y nagtataglay ng kasing rami o higit pang bilang ng mineral iron kumpara sa mga karne kaya posible rin itong makatulong sa iron deficiency na pinakakaraniwang problema sa nutrisyon na hinaharap ng buong daigdig. Nakakadiri man para sa marami, ang taglay nitong sustansya ay nagbibigay benepisyo sa mga kumakain nito at bukod pa sa nutrisyon, ang lasa ng mga ito'y nagugustuhan ng iba kung saan sinasabi nilang ang mga mealworm ay parang mga tostadong mani. Ang mga locust ay kalasa ng mga hipon, at ang mga cricket naman ay parang mga popcorn. Ang pagpaparami rin ng mga insekto para masuportahan ang pangangailangan sa pagkain ay may mas kakaunti ring negatibong epekto sa kapaligiran dahil hindi ito gaanong naglalabas ng greenhouse gas at hindi rin gaanong gumagamit ng espasyo o tubig. Nakikitaan rin ito ng potensyal na makatulong sa mga taong nasa mahihirap na bansa dahil ang pagpapatakbo ng insect farm kahit sa maliit at hindi magastos na antas ay nakakapagbalik na agad ng mataas na produksyon. Ang mga insekto ay maaari ding maging sustainable na parte ng pagkain para sa mga hayop sa bukid at posible pang mapadami gamit ang mga organic waste gaya ng mga pinagbalatan ng gulay o prutas na itatapon at mabubulok lang rin sa mga landfill. Sa kabila nito, hindi pa rin masisisi ang mga taong nagugulat sa ibang mga nasyon na naging normal na ang pagkain sa mga insekto lalo na ang ibang hindi talaga kayang maisip na mararamdaman nila sa kanilang bibig ang napakaramit maliliit na paa ng mga ito. Pero kung iisipin, ang mga lobster ay makukonsiderang mga higanteng insekto na nagtataglay rin ng maraming mga paa at may panahon pang pinandidirian rin ito ng marami.
Ngunit dahil sa nagbabagong panahon at pamantayan ng modernong lipunan, gaya pa sa maraming bagay ay nagbago rin ito na bukod pa sa pagiging katanggap-tanggap lang ay naging pribilehiyo pa para sa iba ang pagkain nito. Kaya hindi man sa ngayon, kung maulit man ang ganitong kapalaran para sa mga insekto'y panahon lang rin ang talagang makakapagsabi.